mga kababayan, sumasang-ayon din tayo na dapat na siguro talagang magpatingin muna sa isang psychiatrist. Itong si Senador Rapi Tulfo mga kababayan. Kasi ito rin yung pananaw natin na mas lalo ngang lumala yung tama sa pag-iisip nitong si Senador Rapi Tulfo mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, ako muna ibabate ng magandang hapon o magandang gabi sa ating mga subscribers dyan, sa ating mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, tama itong sinabi ni Jesus sa Busiduki mga kababayan. Sumasang-ayon tayo na dapat na rin siguro talagang magpasuri muna sa isang psychiatrist mga kababayan. Itong si Senador Rapi Tulfo, dahil hindi na normal mga kababayan ngayon itong pag-iisip ni Senador Rapi Tulfo. Mas lalo yatang lumala mga kababayan yung kanyang kayabangan na naging senador siya mga kababayan. Mas lalong naging hambog mga kababayan. Katulad na lang nito mga kababayan, dahil hindi nakuha nitong si Mr. Robos mga kababayan, hindi nasunod yung kagustuhan niya na ito yung isasagot ng mga witness mga kababayan. Tinawag niya ngayong stupid. Ito nga si Ma'am Gina Acosta mga kababayan. At hindi lang doon nagtatapos mga kababayan isa pang pambabastos ulit sa isang witness na si Limuel Ortuño mga kababayan, na tinawag niyang nagtanga-tangahan daw. Ikaw naman yung tanga. Rubos ka. Tangina mo, kung di makukuha yung gusto mong kasagutan, babastusin mo ngayon itong mga witness. At ang malala pa niyan mga kababayan, hinahatulan niya na itong si Vice President Sara Duterte. Kaya dapat nga mag-inhibit ka na dyan sa impeachment trial na yan. Hinayupa ka. Kasi nga hindi pa nga tapos mga kababayan yung trial Pero hinahatulan niya na itong si Vice President Sara Duterte na nilustay daw yung pira mga kababayan mula sa confidential funds. O paano ka? Paano ka maging patas dyan? Hindi ka ba nahiya sa sarili mong hayop ka? Pinapanood ka ng mga milyon-milyong Pilipino na nag-aabang sa impeachment trial na yan. Tapos kitang-kita na bias ka, na hindi ka patas. Isa kang senator judge dyan. Baka hindi pumasok yan sa kukuti mong hinayupa ka. Nakapanggigigil mga kababayan. Kaya itong si Jesus sa Busiduki rin mga kababayan, ayon nga sa kanya, kulang pa nga ito mga kababayan. Dapat ipadala na sa mental hospital yan. O ito na. Huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Siguro maraming mag-a-agree dito kung sabihin ko na baka naman kailangan ng magpa-check up sa isang psychiatrist si Senator Rapi Tulfo. Control freak na siya . He wants to control the person testifying. Gusto niya yung sagot kapareho ng nasa utak niya. Gusto niya yung sagot, yung ideal na sagot na gusto niya. Bakit Senator Tulfo hindi kayo magpalit ng witness? Ikaw ang mag-testify. Tanungin mo yung sarili mo sa gusto mong isagot. Tama. Doon sa tanong mo. Kasi yun ang gusto mo . Hindi ka mag-a-agree sa isang nagtitistigo kung hindi ka parehas ng iniisip mo. Tama. That is absurd. Sa tingin ko, that is there must be something wrong with your mind. Isipin mo, nung isang araw, tinawag mo si Acosta na stupid. Ito naman, sinabihan mo nagtatanga-tangahan. This language are not language used by senators. They are not. Kahit naiinis ka pa, kahit galit na galit ka na, kahit alam mo nagsisinungaling, you should behave and be an example to everyone. Hindi ba? Live television, impeachment hearing, viewed by millions of Filipinos, tapos sasabihin mo yung isang tao na nag-testify dyan, nagtatanga-tangahan ka lang, sorry to say that,
kahit pinalitan pa yung language Lan, nasabi na. ni Chis Escudero, nasabi mo na eh. Tama. Very offensive, very unprofessional para sa akin because nag-testify yung tao, meron naman siguro siyang qualifications na siguro wala si Senator Tulfo o wala yung iba at siya lang ang meron. I mean, the position that he is holding is a position of trust and confidence. And he has the right to say those words and to answer na sa pagkakaalam ko nung panahon na yon, ganun ang gagawin. Diba? Why would you insist in telling the witness, hindi ba kayo pumunta sa DOH para humingi ng mga gamot? Normal nga eh. Confidential nga ni, di ba? Bakit hihingi ng gamot ang isang case officer para dalhin doon sa kanyang asset? Baka naman may sakit talaga. Inilagay na medicines para pambili ng medisina doon habang ginagamot. Tama. Hindi yung mag-o-order ka pa sa bureaucratic system ng government. Di ba? Para ipa-deliver doon. There are too many reasons for doing that, Rafi Tulfo. And what is on your mind is not one of them. Magpatingin ka na sa psychiatrist. It is very dangerous. Nangangarap ka pa naman maging pangulo. Pag hindi mo makuha yun, baka matuluyan ka. Sayang ang katok. Mukhang kunti na nga lang talaga. Mukhang matuluyan na yan mga kababayan eh. Kasi nga kung titingnan natin sa paraan ng kanyang pananalita, kung hindi nga makuha mga kababayan, magkatulad ito, magkaparehas ito magkapatid na ito eh. Dapat silang dalawa ang magpatingin muna sa isang psychiatrist kababayan. Kasi nga kung hindi nila makuha, hindi nila magustuhan, yung kasagutan mga kababayan na gusto nilang mangyari at gusto nilang marinig, ngayon mga kababayan, papasok ngayon yung kanilang mga kabastusan. Yung kanilang mga bunganga mga kababayan na akala mo ba'y sila talaga ang napakasiga sa buong bansang Pilipinas mga kababayan. Ang tatapang ng mga ito sa mga malilit na tao. Pero pagdating sa flood control mga kababayan, may narinig ba kayo ng mga inayopak na ito? Ayun kay Erwin Tulfo, ipaubaya na natin sa ombudsman yung flood control na yan. Kasi mga kababayan, nakinabang itong mga ito eh. Si Rafi Tulfo, narinig mo ba? Kahit sa kanyang programa na magmura siya doon. Mga hayop kayo, dapat imbestigahan yung flood control na yan. Ikaw, Pangulong Marcos, dapat maimbestigahan ka. May narinig ba tayong ganon? Wala mga kababayan. Urong yung mga bayag nito, mga Tulfo na ito. Matatapang lang ito mga kababayan sa mga katulad natin. Pero pag sa mga taong may kakayanan mga kababayan, katulad ni Marcos, tiklop ang mga hinayupak na ito. Kaya dapat nga itong si Rafi Tulfo mga kababayan, ay siguro nga doon sa loob ng Mandaluyong ito nararapat. Hindi pang babastos yan mga kababayan, isang senador yan. Dapat kagalang-galang yan. Dapat galangin natin yan. Kasi nga isang senador yan eh. Pero kung ganito naman, kung ganyan naman yung makikita natin sa isang senador mga kababayan na napakabastos at akala mo sila na talaga yung pinakasiga dito sa ating bansa, dapat ba natin galangin yan? Hindi na rin siguro mga kababayan. Tabla-tabla na tayo, bastusa na ito. Yun na nga, dito lang muna at bago tayo magtatapos, mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Bergie Verhel Di Diyos ng Pulilan, Bulacan sa kanyang mga apo, si Coco Dion Yuri at kay Sagi. Shoutout na rin kay Sammy Vlog, maraming salamat sa iyo idol ha. Sammy Vlog, maraming salamat sa Boracay. Taga Boracay si Idol Sammy Vlog, maraming salamat sa idol. Sammy Vlog. Shoutout na rin kay Rimag Banwa. Rimag Banwa, shoutout sa inyo idol. Shoutout na rin kay Andres Morales. Shoutout na rin kay Silent Viewer. Shoutout na rin kay Rodolfo Angelis. Shoutout na rin kay Peter Pan. Shoutout na rin kay Ma'am Elisa Borby. Shoutout kay Eduardo Benedicto ng Claridel, Bulacan.
Shoutout kay, tapos na ba si Ma'am Joyce? Shoutout sa Ma'am Joyce ulit. Shoutout na rin kay Ma'am Maybelline Baligaw. Kay Ma'am Michelle Bolima. Shoutout na rin kay Salya Tanghiruglu. Shoutout na rin kay Inting Hinyo. Shoutout na rin kay Aya Imam. Shoutout na rin kay Kita Sarias. Shoutout na rin kay Romeo Robles. Kay Alma Musico. Shoutout na rin kay Mario Alindahaw. Shoutout kay Kinji Basan. At kay GP Clera. Habang natin si Rod TV at si Ri Lampahan. Yun na nga, dito lang muna. At once again, this is Ron TV mo. Ingat nila lahat. God bless bawat isa sa atin.